Kapag namatay ka ngayon, sino ang magbabayad ng utang mo? Credit card mo? Housing loan mo? Car loan mo? Personal loan mo? Siemens loan? Salary loan? Online loan? Utang mo sa kaibigan? Sa kamag-anak? Co-maker ka ba sa utang ng iba? Kaibigan, mabigat ang mga tanong na yan. Pero ito ang katotohanan kailangan nating harapin. Kasi ang utang, hindi ito namamatay kasabay ng tao. Minsan, ang tao ay nawawala at ang utang ay nananatili. As of December 2025, pumalo sa all-time high ang total Philippine consumer loan sa 3.05 trillion pesos. Again, trillion pesos. Ang credit card loan lumobo ng 27.9% sa 728 billion pesos. At ang nakakalungkot, 54.2% ng mga Pilipino ngayon ay nangungutang hindi lamang para pangbili ng garbo, kundi para sa basic goods. At habang lumalaki ang utang, ang tanong na hindi natin na itatanong ay, kung wala ka na bukas, sino sa pamilya mo ang mananagot sa lahat ng ito? This episode is not meant to scare you. This episode is meant to wake you up. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagsasabi ng I love you. Ang tunay na pagmamahal ay pagpapakita ng paghahanda. Ako si Captain Chris Cervantes, dating seafarer, ngayon ay financial planner at mentor. Welcome to Planadong Buhay. At ngayon pag-usapan natin ang pinaka hindi pinag-uusapang topic sa personal finance sa Pilipinas. Kapag namatay ka, sino ang magbabayad ng utang mo? Planadong buhay sa Cardinal Buhay, laging may gabay, hindi ka mawawala. Unang bagay na kailangan nating linawin, ang maling paniniwala ng maraming Pilipino kapag namatay ako tapos na rin ang utang ko. Half-truth yan. And a half-truth is a dangerous belief. Ang legal na katotohanan, under Article 776 of the Civil Code of the Philippines, the inheritance includes all the property, rights, and obligations of a person which are not extinguished by his death. Hindi namamatay ang utang, hindi na nga lamang ikaw ang magbabayad. Ibig sabihin, kapag namatay ka, ang iyong ari-arian at obligasyon ay nagiging estate. At bago matanggap ng iyong pamilya ang anumang mana, kailangan mo nang bayaran ang mga utang na naiwan mo. And debt and claims are settled in this order bago matanggap ng pamilya mo ang mana. First, funeral and burial expenses. After that, babayaran ng estate administration expenses like lawyers, court, admin fees. Pangatlo sa priorities, taxes. Estate tax na pumapalo ng 6% of net estate under Train Law. Then after that, secured debts like mortgage, car loan with collateral. And lastly, unsecured debts like credit card, personal loans. Only after all of the above, remaining assets distributed to heirs. At kung ano man ang matira, yun lamang ang maiiwan sa pamilya mo. Kaya kapag iniwan mo ang isang bahay na worth 5 million pesos, pero may mortgage pa na 3 million pesos at may utang ka pa na 1 million pesos, ang matatanggap na lamang ng pamilya mo ay 1 million pesos na lang. Minus pa ang estate tax. At kung ang utang ay mas malaki pa kaysa sa assets, wala silang mamanahin. Pero ang maganda doon, hindi rin dapat personal na bayaran ng iyong pamilya ang utang na yon kung mag-negative ang estate mo. Pero, at ito ang pinakamalaking pero, maliban sa mga exceptions. At doon tayo papunta ngayon. Ito ang pinakamahalaga sa buong episode na ito, kaya makinig ka ng mabuti. May mga sitwasyon na ang pamilya mo ay hindi lang affected, sila mismo ang magiging responsable dito. At ang kailangan mong tutukan dito ay ang mga high-risk debts tulad ng housing loan na walang MRI, joint loan nyo na mag-asawa, utang ng ibang tao na nakapirma ka as co-maker or guarantor, utang na nakakollateral ang property mo, business loan ng sole proprietor na negosyo. Sige, tutukan natin itong mga danger zones na mga ito. Danger zone number 1, co-maker o co-borrower. Kapag pumirma ka bilang co-maker o co-borrower, guarantor or surety, hindi yan pakikisama lang. Yan ay legal na obligasyon. Kapag namatay ang main borrower o hindi siya nakapagbayad, ikaw na nakapirma ang susunod nilang sisingilin. Kaya please, wag lang puso ang gamitin. Gamitin din ang laman neto.
Bago pumirma bilang co-maker, tanungin ang sarili, kaya ko bang bayaran ito kung sakaling mamatay siya? Kung hindi, huwag kang pumirma. Danger zone number 2, joint loan or joint account. Housing loan under both spouses, car loan under both names, business loan na pareho kayong pumirma. Kapag namatay ang isa, ang naiwang asawa ay maaaring maging solely responsible sa natitirang balanse. Danger zone number 3, collateralized loan na walang insurance. Kung ang bahay ninyo ay nakalagay bilang collateral ng loan at namatay ang breadwinner ng walang insurance sa loan, ang bahay ay pwedeng ma-foreclose. Hindi dahil masamang tao ang mga bankero nyo, kundi dahil walang magbabayad niyan. Tandaan ninyo, ang utang ay dapat bayaran. At pag may utang, ang unang tanong palagi, sino ang magbabayad? At yun ang nakakatakot sa isang pamilya na nakatira sa bahay na technically hindi pa nila pag-aari tapos walang insurance. Danger zone number 4, business loan ng sole proprietor. Kapag sole proprietor ka, personal and business money are messy in the eyes of the law. Ang business loans ay pwedeng maging personal obligations mo at kapag namatay ka, pati negosyo nagugulo. Kaya kaibigan, ito ang gawin mo. Ilista lahat ng loans na nakapirma ka kahit co-maker ka lang. Identify kung alin ang solo, joint, or collateralized. Tanungin ang sarili, kung mawala ako bukas, is my family protected from each other? And lastly, ang sagot na hindi ko alam ay red flag. Alamin agad. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking problema. It's not just the debt that's the problem. Ang kawalan ng protection o insurance, yan ang tunay na trahedya. Ang nakakalungkot, only 28% of Filipinos have life insurance. Meaning, 72% ng mga Pilipino walang life insurance. Meaning, 7 sa bawat 10 pamilya na kapag nawala ang breadwinner, wala silang financial shield. At ang nakakapagtaka, ang marami sa 28% na may insurance, hindi sapat ang coverage. Ang insurance gap natin ay nasa 98% kumpara sa global average na nasa 58% lamang. Ito ay patunay na sobrang baba talaga ng financial literacy sa ating bansa. At ang nakakalungkot, marami pa rin sa mga Pilipino na scam ang tawag nila sa insurance. Alam nyo kung ano ang totoong scam? Yung pinangakuan ka na itataguyod ko kayo at bibigyan ng magandang kinabukasan. Tapos pag namatay, ang iiwan sa iyo ay matinding problema. At ito ang typical Filipino families protection gap. Total household debt, 4,580,000. Children's education fund need para sa 2 anak, 3 million. Income replacement, roughly 4.8 million. Estate settlement like funeral and emergency fund, 500,000. Ang total protection na dapat kailangan, 12,880,000. At ang aktual na life insurance coverage ng karaniwang Pilipino, 500,000 pesos na usually nanggagaling pa sa kanilang kumpanya. Ang personal insurance nila nasa 500,000 lang din. So ang total actual coverage nasa 1 million pesos. Ang protection gap meaning nasa 11,880,000 pesos. At ang pamilyang ito ay mapalad pa dahil kahit papano may insurance coverage pa. Hindi sapat na may insurance. Ang tamang tanong, sapat ba ito para bayaran ang lahat ng utang, palakihin ang mga anak at mapakain ng pamilya habang nagre-recover sila mula sa iyong pagkawala? Kaya please, kung hanggang ngayon kabilang ka pa rin sa 98% ng mga Pilipino na walang sapat na insurance, ito ang dapat mong gawin. Ilista ang lahat ng life insurance policies mo, company group life, personal VUL, term, etc. Pangalawa, i-add up ang total coverage. Ikumpara sa total debts plus education needs plus income replacement. Pangatlo, kung may gap, gawin itong prioridad na ma-address ka agad ngayon. At pang-apat, kung wala ka pang policy, mag-consult sa financial advisor ngayon na. Or talk to me so I can give you proper advice. Allow me to tell you the story of 2 people. Ang isa ay si Mario, ang isa ay si Alan. Marahil isa sa kanila ay katulad ng sitwasyon mo sa ngayon. Si Mario ay isang urban professional, 42 years old. May housing loan na 3.5 million outstanding. Car loan na outstanding, 600,000 pesos. Credit card balance na nasa 180,000 pesos. Personal loan na 300,000 pesos. Ang monthly income niya, 120,000 pesos.
monthly family expenses, 95,000 pesos. Ang life insurance coverage, nasa kalahating milyon na binibigay pa ng kumpanya sa kanya. What happens if Mario dies tomorrow? Ang monthly income niya na 120,000 pesos, mawawala na. Ang monthly expenses ng pamilya ay patuloy pa rin nandyan. Ang housing loan na walang MRI, maaring ma-foreclose. Ang insurance coverage niya, 500,000 pesos versus sa 4,580,000 na utang. Ang insurance gap, nasa 4,080,000 plus ongoing living expenses. Habang ang asawa ni Mario umiiyak pa lang, hindi pa tapos ang burol, nang biglang may tumawag na taga-bangko, naniningil. May dumating na sulat mula sa credit card company, naniningil. At ang pinakamasakit na tanong, paano na ang bahay natin na nakapangalan lang kay Tatay Mario na hindi pa bayad? Ang ikalawang case natin ay si Alan, isang seaman, 38 years old. Ang monthly income niya ay nasa 180,000 mahigit, pero may housing loan na 4.2 million pesos, may seaman's loan na 600,000 pesos, may business loan ng kanyang asawa na 500,000 pesos, credit card 250,000 pesos. Ang total na utang, 5,550,000 pesos. Walang emergency fund. Ang life insurance niya, 1 million pesos na hindi na-update ng 3 taon na. Ang beneficiary niya dahil hindi na-update, ang magulang pa rin niya. And what will happen if Alan dies tomorrow? Immediately, titigil ang kanyang income. Magbabayad ang kumpanya ng death benefit plus 4 months na kanyang salary. Ang asawa, magiging personally liable. At ang housing loan na walang MRI, mapo-foreclose. At ang insurance niya ay mapupunta sa kanyang magulang dahil ang asawa at anak niya ay hindi niya pa beneficiary. Ang insurance gap, massive. Family receives almost nothing useful. Ang masakit sa kwento ni Alan, mahal niya ang pamilya niya. Nagtatrabaho siya ng gusto para sa kanila. Pero ang kanyang pirma bilang co-maker sa business loan ng asawa niya na ginamit niya para tulungan ng asawa, at nang namatay siya, ang asawa mismo ang tinatawagan ng collector. Co-maker si Alan, liable pa rin ang asawa. High income is not protection. A big salary is not an estate plan. A seafarer's contract is not guaranteed forever. Kaya habang kumikita ka, magplano ka. Habang buhay ka pa, nandiyan ka pa, protektahan mo ang pamilya mo. Dahil isang araw mawawala ka, iiwan mo sila. Ang tanong, anong sitwasyon ang gusto mong iwan sa kanila? Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi alam ng maraming Pilipino. Bago makuha ng pamilya mo ang mana, may babayaran muna sa BIR. Ito ang estate tax. Though malaking kabawasan na ito sa dating 20%, sa ngayon ang estate tax natin ay flat rate na 6% na lang of that net estate value. At may standard deduction ito na 5 million pesos. Family home deduction na 10 million pesos. Pero kailangan mabayaran ito within a year. Ang late filing penalties, surcharge, pumapalo ng 25%. Ang interest, 12% per annum. Hayaan niyong gawin ko itong mas simple. Halimbawa, si Juan de la Cruz namatay February 2025 na may gross estate na family home 12 million pesos, bank deposits na 1.8 million pesos, investments 3.2 million pesos, sasakyan 600,000 pesos. Ang total gross estate niya nasa 17.6 million pesos. Though may mga allowable deduction siya na tumutotal ng 17.7 million. So with that, ano ang net taxable estate niya? Zero. So train law deductions protected this family. But what if the family home was worth pesos? Net taxable estate could be 3 million plus. So magiging estate tax 180,000 pesos. That money must come from somewhere before heirs get anything. At ito ang pinakamalaking problema ng maraming pamilya. Hindi nila alam na ang gobyerno ay may claim sa estate bago ang pamilya. Meaning, ang kauna-unahang tagapagmana mo pag namatay ka ay hindi ang asawa mo, magulang or anak mo, kundi ang gobyerno. At kapag walang cash ang estate para bayaran ng estate tax, maaaring kailanganin nilang ibenta ang property. Yun ang dahilan kung bakit ang life insurance ay hindi lang para sa utang. Nagbibigay ito ng liquidity para maayos ang estate nang hindi kinakailangang magbenta ng bahay o ari-arian o mangutang. Now, let me give you a simple formula para malaman kung magkano ang kailangan mong life insurance. Ang tawag dito ay DIME framework. D
D stands for debts. All loans plus credit cards plus co-maker exposure plus business loans. Ang goal, insurance pays all debts so family inherits clean assets. I stands for income replacement. Yung monthly income mo times the number of years family needs support. Example, 80,000 ang monthly income times 10 na kailangan pa nila ng suporta. So that is 9.6 million pesos. Ang goal, family doesn't lose their monthly standard of living kapag nawawala ang breadwinner. M for mortgage plus major goals. Ito yung outstanding housing loan plus children's education plus business. Ang goal, family keeps the house, kids finish school. And E stands for estate and emergency expenses. Ang kasama dito, estate tax, funeral expenses, hospital bills pag nawala ka, transition fund, ang minimum at least dapat 500,000 pesos to 1 million pesos para sa buffer. Ang goal, family doesn't borrow money just to bury you. Halimbawa, si Mario may utang na 4,580,000 pesos. Ang kanyang income replacement goal is 14.4 million pesos. At ang kanyang M, 3 million pesos. Yan yung sa education ng kanyang anak. At ang estate and emergency expenses ay 800,000 pesos. Ang total need, 22,780,000 pesos. Pero si Mario ay meron lamang 500,000 pesos na life insurance. Mean to say, ang total gap niya ay nasa 22,280,000 pesos. Nagulat ka ba sa laki ng amount ng gap? Okay lang yan. Ang goal ay hindi takutin kayo, kundi bigyan kayo ng malinaw na picture kasi kapag malinaw ang problema, nagiging malinaw din ang solusyon. At ang solusyon ay hindi kailangang lutasin ng isang araw lang. Step by step lang. Kaya ito ang gawin mo. Calculate your D, your total debts ngayon. Calculate your I, your monthly income times years of support needed. Calculate your M, your mortgage balance plus children's education. Then, mag-add ka ng 500,000 pesos to 1 million for E, meaning estate and emergency. And ikumpara sa actual na coverage mo. Ang gap, yan ang priority mo ngayon. For those watching who are in a situation where may kamag-anak na namatay at may naiwan na utang, narito ang mga tamang hakbang na dapat nyong gawin. Step 1, don't panic. Ang collectors ay tatawag, mga bangko ay magpapadala ng sulat, pero ang panic ay nagbubunga ng maling desisyon. Grieve, pero kumilos ng mahinahon. Step number 2, do not immediately promise that you will be the one to pay unless you are legally liable. For example, co-maker ka, joint borrower, or guarantor. Huwag basta-basta sumagot ng oo, ako ang magbabayad. Anumang sabihin mo ay pwedeng gamiting legal na commitment para sa iyo. Step number 3, gather all the documents. Death certificate, loan documents, insurance policies, bank statements, property titles, marriage certificate, birth certificates, lahat ipunin. Step number 4, find out if each loan has insurance. Ang housing loan, may MRI ba? Ang car loan, may credit life ba? Personal loan, may loan protection ba? Sa company, may group life insurance ba? Do not assume. Verify. Step number 5, seek advice from the right trustworthy professional. Hindi sapat ang sabi ng kapitbahay. Financial advisor, lawyer, accountant, bank officers, lahat yan kakailanganin mo. Step number 6, protect your family from harassment. Legal ang debt collection. Ang illegal ay ang harassment, threats, or panlalait. I-document mo ang lahat. I-screenshot, i-record, i-report sa BSP or SEC. And step number 7, settle the estate properly and early. Huwag pabayaan ang estate tax. Huwag hayaang manatili sa pangalan ng namatay ang property sa loob ng 10, 20, 30 years. Mas matagal ang delay, mas malaki ang penalty at interest. Importanteng tandaan natin, kapag may namatay at may utang, huwag pumirma ng anuman sa kolektor o bangko nang hindi pa kumukonsulta sa isang abogado o financial advisor. The wrong signature can create a new obligation that you did not need to accept. Now, the most important step,
Ito ang ginagawa ng mga responsableng tao. Gumawa ka ng isang folder, physical man or digital, na may title na "Kung Wala Na Ako, Financial Protection File", na dapat may 3 bahagi ang file na ito. Part 1, listahan ng lahat ng utang, pangalan ng lender o bangko, account number, outstanding balance, monthly amortization at due date, interest rate, collateral kung meron, co-borrower or co-maker, insurance attached like MRI, credit life, etc., contact person ng lender, at nasaan ang mga dokumento. Part 2, listahan ng lahat ng mga assets, bank accounts, insurance policies, investments, real estate, vehicles, business interest, SSS, GSIS, pag-ibig, company benefits. At Part 3, protection at contracts, total life insurance coverage, MRI, credit life, group insurance coverage, emergency fund location and accessibility, financial advisor contact, lawyer contact, accountant contact, estate executor, beneficiary update status of all your policies. At ang pinakamahalaga, sabihin mo sa tamang tao kung nasaan ito nakatago. Ang plano na hindi alam ng asawa mo ay hindi plano. Ito ay papel lang. Ang malinaw na file na alam ng asawa mo, yan ang simbolo ng totoong pag-ibig at tiwala. Kaibigan, balang araw lahat tayo ay mawawala. Hindi ito pagiging nega, ito ay katotohanan. At ang tanong ay, hindi kung kailan. Ang tanong ay, ano ang iiwan natin? May 2 posibleng senaryo na pwedeng mangyari pag nawala ka na. Mamili ka. Scenario A, walang plano. Pamilya mo magugulat sa daming utang na hindi nila alam. Bangko magpapadala ng demand letters habang nagluluksa pa sila. Bahay baka ma-foreclose dahil walang MRI. Anak baka hindi makapagtapos ng pag-aaral. Estate hindi masettle. Yung mga title is still under your name even after death. At ang sasabihin ng pamilya mo, mahal niya kami, pero bakit hindi siya naganda? The second scenario, may plano. Debts paid by insurance, yung family mamanahin ang iyong asset. Ang bahay secured, yung pamilya mo patuloy na doon makakatira. Ang anak mo patuloy na makakapag-aral dahil funded ng education. Estate settled properly, yung titulo na ililipat sa tamang pangalan. Family has time to grieve, hindi nagmamadali sa bayarin. At ang maiisip ng pamilya mo, mahal niya kami. Kaya kahit wala na siya, ramdam pa rin namin ang pagmamahal niya. At yan ang pagpipilian mo ngayon. Huwag mong hayaan na ang huling alaala ng pamilya mo sa iyo ay gulo at sangkaterbang utang. Habang nasa sementeryo sila umiiyak at nagsasabing, bakit mo ito ginawa sa amin? Hayaan mo ang huling regalo mo ay peace of mind. Kaya ito ang huling paalala ko sa iyo. Una, alamin ang lahat ng utang. Pangalawa, alamin ang exposure mo. Alamin ang estate. Alamin ang protection. And then, share your plan. At yan ang planadong buhay. Ang hindi lang yumaman, ang hindi lang kumita, ang hindi lang mag-invest, kundi mabuhay ng may intensyon. Protect what matters. Prepare before it's too late. Start now. Dahil ang pinakamagandang panahon para protektahan ang pamilya mo, hindi kapag wala ka na. Ang pinakatamang panahon, ngayon. Ang utang pwedeng maiwan, pero ang pamilyang mahal mo, hindi dapat maiwan sa dilim. Plan your life, protect your family, build your legacy. Ito si Captain Chris Cervantes. Ito ang Planadong Buhay. Hanggang sa susunod na episode, please subscribe to learn more from me and please share this video. Ipasa natin ang tulong na ito sa iba. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa Planadong Buhay.